The Mysterious Intern. Kabanata 35. Isang dagat ng mga reporter, parang mga lawin na nakakita ng bangkay, ang sumalubong kay Brian Ye. Kumikislap ang mga flash ng kamera, tila mga kidlat sa gitna ng isang bagyo, habang ang mga mata nila, matatalas na parang karayom, ay nakatuon sa lalaking nakasuot ng simpleng damit. Narinig ang pag-click ng mga sapatos sa marmol na sahig, isang ritual na paglapit ng mga mangangaso sa kanilang biktima. Ang ilan ay nag-uunahan, halos nagtatadyakan, para makalapit kay Brian. Ang iba naman ay nagtutulakan, ang kanilang mga braso ay parang mga bakal na humaharang sa daan. Ang hangin ay tila nabigatan ng tensyon, ang bawat hininga ay isang marahas na paghampas sa tahimik na koridor ng ospital. Mayroong isang reporter na halos matisod sa pagmamadali, ang kanyang notepad ay nalaglag, ang mga pahina ay nagkalat sa sahig. Isa pang reporter ang kinuha ang kanyang recorder, ang microphone ay halos nakadampi na sa mukha ni Brian. Doktor ako sa ospital na ito. Kalmadong tugon ni Brian, ang boses niya ay isang manipis na hibla sa gitna ng nag-uugong na dagat ng mga tanong. Ang mga reporter ay nagsipag-usyoso, ang kanilang mga ulo ay nakayuko, sinusubukang marinig ang bawat salita. Doktor sa ospital na ito. Isang alon ng pagkadismaya ang dumaan sa mga mukha ng mga reporter. Ang kanilang mga balikat ay parang biglang nanlambot, ang kanilang mga hawak na pen ay parang biglang nawala ng tinta. Nauna na nilang narinig ang balita, tinanggihan ni Deputy Director Allison Zhao ang dalawang direktor na sina Director Wilson Lee at Deputy Director Chang bilang kanyang mga assistant. Isang assistant mula sa ibang ospital ang kinuha. Isang kilalang eksperto sa Yanjing City ang inaasahan nila, hindi isang simpleng doktor mula sa ospital na ito. May isang reporter na bumantong hininga, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang noo, parang biglang nanghina. Anong department po kayo, doktor? Patuloy na pagpupumilit ng mga reporter, ang kanilang mga boses ay parang mga bubuyog na nagkukumpulan. Ang ilan ay nagsusulat ng mabilis sa kanilang mga notebook, ang mga pen ay parang mga espada na sumusulat ng mga kwento. Internal medicine po, simpleng sagot ni Brian, ang kanyang kalmado ay isang pader na humaharang sa bagyo ng mga tanong. Ang mga reporter ay nagpalitan ng mga tingin, parang nagpaplano ng susunod na hakbang. Interniste. Pasensya na po, pero doktor po ba talaga kayo rito? Pwede niyo po bang tanggalin ang mask ninyo para makita namin? Hindi pa rin sila nagpapatalo, ang kanilang mga mata ay parang mga agila na handang sumugod. Isang reporter ang sumubok na hawakan ang braso ni Brian, pero mabilis itong naiwasan. Hindi pwede, matigas na tanggi ni Brian. Mayroon po akong napakakahawang sakit. Para maiwasan ang pagkalat nito sa inyo, kailangan kong magsuot ng face mask. Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na hangin na pumihil sa kanilang pagsulong. Ang mga reporter ay nagsipag-address, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pag-usisa tungo sa pag-aalala. Napakakahawang sakit. Isang ekspresyon ng pag-iwas ang sumilay sa mga mukha ng mga reporter. Parang mga langgam na biglang nagsipagtakbuhan ang kanilang mga paa, palayo kay Brian. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang iba naman ay nagmadaling mag-alkohol. Sabi ninyo doktor kayo rito. May work permit po ba kayo? Intern kayo, bakit nandito kayo? Matalas ang kanilang mga tanong, parang mga sibat na handang tumago sa kanyang depensa. Ang isang reporter ay naglabas ng kanyang kamera, handang kumuha ng litrato ng work permit ni Brian. Meron naman po. Ito po ang work permit ko, sabi ni Brian, iniharap ang kanyang work permit na parang isang kalasag. Tungkol naman sa akin, nandito po ako para manood ng operasyon at suportahan ang aking idol, si Director Allison Zhao. Ang mga reporter ay nagpalitan ng mga tingin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Mga tauhan ba talaga sila ng ospital? Muli nilang sinuri ang work permit ni Brian, ang kanilang mga mata ay parang mga magnifying glass na naghahanap ng kahit anong mali. Ang pamilyar na disenyo ng work permit ng Beijing 3rd Hospital ay nagpawi ng kanilang pag-asa. Ang mga reporter ay nagsipag-alisan, ang kanilang mga balikat ay nakayuko, ang kanilang mga ekspresyon ay parang mga talong na nalalanta. Isang ordinaryong doktor lang pala sa Beijing 3rd Hospital. Ang sigasig nila ay biglang nawala, parang mga lobo na nawala ng gana. Mabilis silang lumayo kay Brian, parang mga langaw na lumalayo sa isang nabubulok na karne. Ang ilan ay nagmamadaling mag-sanitize ng kanilang mga kamay, ang iba naman ay nagbubulong-bulungan, pinag-uusapan ang nangyari. Pagkaalis ng mga reporter, ang kalmado ni Brian Ye ay napalitan ng takot. Pawis na pawis siya, ang kanyang puso ay parang saisubog sa kanyang dibdib.
Ang kanyang karanasan ay parang isang bangungot na ayaw niyang balikan. Huwag kayong mag-alala, hindi pa naman oras. Susundin niya ang oras, sabi ni Deputy Director Allison Zhao, saglit na tinignan ang relo bago muling kumalma. Director Zhao, sino ba yung assistant na yon? Tanong ni Doc Zhang, hindi na napigilan ang kuryosidad. Pati ang ibang medical staff ay nakatingin kay Dr. Allison. Pasensya na, nangako akong hindi ko sasabihin ang pangalan niya, walang pakialam na sagot ni Dr. Allison. Nang makita ni Doc Zhang na ayaw pa ring magsalita ni Dr. Allison, alam na niyang wala na siyang mapapala, kaya tumigil na siya sa pagtatanong at naghintay na lang. Ganon din ang ibang medical staff, naghintay na lang sila sa pagdating ng misteryosong assistant. Sa observation room sa itaas ng operating room. Malaki naman ang observation room, pero ngayon, siksikan na siksikan. Si Dean Robert Zing at ang ibang hospital leaders, si Christian Gao, at ang grupo ng kilalang neurosurgery experts mula sa mga malalaking ospital sa Yanjing ay halos mapuno na ang buong observation room. Pinili lang ni Dean Robert ang mga importanteng tao. Kung hindi, kahit pa ang pinakamalaking operating room sa ospital ay hindi sisipat sa dami ng tao. Kaya nga nagkasya sila sa observation room dahil sa impluwensya ni Dr. Allison sa Beijing 3rd Hospital. Hay nako, ang laki naman ng hangin ng misteryosong assistant na to, Reklamo ng isang expert. Ang siksikan ay nakakainis na, lalo na't hindi naman masyadong excited ang mga eksperto sa operasyon. Sila kasi, sanay na silang hinihintay ng iba, hindi sila ang naghihintay. Nung una, okay lang ang simpleng bati, pero pagkatapos nun, isang kilalang neurosurgery expert ang tumingin sa operating room, at sa relo. May pagkairite na sa mga mata niya, at napabuntong hininga. Mamaya na natin malalaman kung sino tong eksperto na to. Sana naman, hindi tayo mapahiya sa surgical technique niya. Ang laki-laki ng hangin, Dagdag pa ng isa. Karamihan sa kanila ay nagreklamo na rin. Nakarinig sina Dean Robert Zing at ang iba pa ng mga reklamo, at napatingin sa operating room. Kumunat ang noo nila, at naiinis sila sa misteryosong assistant. Maaga silang dumating, at matagal na silang naghihintay. Mas naiinis pa nga sila kaysa sa mga eksperto. Naiinis na sila kay Dr. Allison dati pa, pero mas lalo pang nadagdagan ang inis nila ngayon. Anong klaseng assistant ba ang kinuha nito? Umaasa silang top expert talaga ang inimbite ni Dr. Allison, at kaya nitong panindigan ang reputasyon niya. Kung hindi, mahihirapan silang pakalmayan ang mga eksperto. Hindi kaya ng ospital nila ang masaktan ang damdamin ng mga ito. Ang mga expert na nandito, top experts lahat sa bansa. Sila ang mga dean ng ospital, o mga leader na hindi basta-basta mapapag-alitan. Jauro Ubing, hayaan mong makita ko kung sino ang kinuha mo. Pati sina Director Lee at ako, tinanggihan mo. Hindi ko alam kung gaano siya kagaling, pero ang laki ng hangin niya, Pinaghihintay niya ang mga eksperto. Kung mabibigo ang operasyon na to, hayaan mong makita ko kung ano ang mangyayari sa'yo. Napangisi si Director Lee habang nakatingin kay Dr. Allison. Mas lalo siyang natuwa dahil naiinis ang mga eksperto sa misteryosong assistant. Kumikislap ang mga mata ni Christian Gao, pero hindi halata. Pero kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang kaunting pagkairite sa kanya. Sa buong observation room, si Professor Harlem Chen lang ang mukhang kalmado. Mga kaibigan, huwag kayong masyadong mag-alala. Sa operasyon, dapat handa talaga. Tsaka, hindi pa naman oras para magsimula, sabi ni Professor Chen. Pagkatapos magreklamo ang mga eksperto, nagsalita si Professor Chen. Nagulat ang lahat. Akala nila, hindi naman pala optimistic si Professor Chen sa operasyon. Wala naman silang alam na koneksyon ni na Professor Chen at Dr. Allison. Pero dahil nagsalita si Professor Chen, tumigil na ang mga eksperto sa pagrereklamo. Mataas kasi ang posisyon ni Professor Chen sa neurosurgery. Hindi nila kayang baliwalain si Dean Robert, pero kay Professor Chen, kailangan nilang magbigay ng respeto. Nagulat sina Dean Robert at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na magsasalita si Professor Harlem Chen para sa kanila. Wala naman silang koneksyon kay Professor Chen. Nagbati lang sila kanina, pero nanatili ang distansya ni Professor Chen sa kanila. Pero kahit na, okay na rin na may nagsalita para sa kanila. Nagpasalamat sila kay Professor Chen sa kanilang mga isip. Sa tingin nyo, sino kaya yung misteryosong assistant ni Dr. Allison? Baka matandang kaibigan natin. Tanong ni Professor Chen, nakangiti. Si Professor Zhao. Narinig ko, dati siyang nagturo kay Dr. Allison. Posible siyang tumulong, suhestyon ng isa. O kaya si Professor Zhang.
Parang lagi siyang nagpupuri kay Dr. Allison, sinasabi niyang henyo siyang surgeon. Tsaka, ang pagiging mabagal niya, bagay kay Professor Zhang, dagdag pa ng isa. Ang chismis, likas na sa tao. Hindi lang ang mga aling sa palengke ang mahilig mang-chismis, pati ang mga eksperto. Ang mas matatalino nga, mas mahilig mang-chismis. Ang chismis, uri ng kuryosidad. At ang kuryosidad ang nagtutulak sa kanila para maging top sa larangan nila. Curious ang mga eksperto kung sino ang misteryosong assistant. Gusto nilang malaman kung sino ito. Ang sinabi ni Professor Chen ay parang bato na ibinato sa tahimik na tubig na nagdulot ng alon ng chismis sa mga eksperto. Nandyan na siya. Biglang may sumigaw. Lahat ay tumingin sa operating room. Isang lalaking nakasuot ng sterile surgical gown at mask ang pumasok sa operating room. Ito. Alam nilang ito ang misteryosong assistant. Sinubukan nilang alalahanin kung sino ito, pero ang lalaki ay ordinaryo lang naman. Nikotikip ang mukha niya, kaya hindi nila makilala. Matagal silang nag-isip, pero hindi pa rin nila alam kung sino ito. Nagtinginan sila, umaasa na may makakaalala, pero lahat sila ay naghihintay ng sagot sa isa't isa. Huwag na kayong mag-alala, manood na lang tayo. Madali na siyang makikilala, suhestyon ng isang expert. Maganda ang ideya. Nagningning ang mga mata ng lahat. May kanya-kanyang estilo ang mga eksperto sa pag-oopera. May mga natural na nabuo, at may mga sadyang ginawa. Pero mahirap na itong baguhin. Lalo na sa ganitong klaseng operasyon, hindi na nila mababago ang kanilang estilo. Maliban na lang kung hindi na nila iniisip ang buhay ng pasyente. Pero kung ganon, wala na sanang dahilan para tumulong si Dr. Allison. Pagkatapos ng ilang sandali, makikilala na nila kung sino ito. Kahit anong sikreto mo pa, malalaman din namin. Napangisi ang mga eksperto, at tumitig sa baba. Lahat ay handang makita ang kamay ng lalaki at malaman kung sino siya. Pagpasok ni Brian Ye sa operating room, natigilan siya sa dami ng tao sa observation room. Sandali siyang nawala sa sarili, nakalimutan pang bumati kina Dr. Allison at sa iba pa. Nandito ka na pala. Bati ni Dr. Allison. Doon lang natauhan si Brian. Nagtataka siyang tumingin kay Dr. Allison. Director Allison, anong nangyayari? Ang daming tao. Hindi naman bago kay Brian ang ganitong eksena. Madalas niya itong nakikita noong nasa Country M siya. Pero hindi niya inaasahan na ang daming tao ang manunood ng operasyon. Hindi sinabi ni Dr. Allison na maraming tao ang manunood. Kung sinabi nito, hindi siya papayag. Pasensya na, kasalanan ko. Hindi ko inaasahan to. May nag-leak ng balita tungkol sa operasyon kaya maraming tao ang interesado, sabi ni Dr. Allison, may pagsisisi sa mga mata. Kahit hindi siya ang nag-leak ng impormasyon, nanggaling din naman ito sa kanya. Hindi niya naisip na pwedeng mag-leak ang balita sa mga kasamahan niya. Kasalanan niya iyon. Huwag na nating isipin yon. Simulan na natin, sabi ni Brian. Nagulat si Brian nang humingi ng tawad si Dr. Allison at nagpaliwanag. Hindi pa niya naranasan yon kay Dr. Allison. Kahit wala siyang magagawa at hindi niya inaasahan ang nangyari, alam ni Brian na wala na siyang magagawa. Nakahiga na si Renato Huang sa operating table. Maaari pa ba siyang umalis? Wala na ring silbi ang sisihin si Dr. Allison. Maaari pa nitong maapektuhan ang mood at performance nito. Hindi naman siya ganoon ka-sensitive. Dahil humingi na ng tawad si Dr. Allison, wala na siyang dapat sabihin. Tumayo si Brian at pumunta sa pwesto ng first assistant, pero pinigilan siya ni Dr. Allison. Ikaw ang mag-oopera ngayon, sabi ni Dr. Allison, nakatingin kay Brian. Director Allison, hindi ba't napag-usapan na natin? Ikaw ang mag-oopera, ako ang assistant mo. Kinabahan si Brian. Hindi niya plano na siya ang mag-oopera. Ngayon na maraming nakatingin, ayaw niyang maging center of attention. Kahit nasa Pilipinas sila, alam niyang aktibo ang mga misteryosong grupo sa ibang bansa. Dapat siyang maging maingat. Kung mapapansin siya, delikado. Hindi ko kaya, iling ni Dr. Allison. Hindi ako sigurado. Alam mo naman, mas malaki na ang tumor ngayon, at mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan natin. Tumingin si Brian kay Dr. Allison. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Nakita niya sa mga mata nito ang kawalan ng tiwala sa sarili. Mapanganib yun sa isang operasyon. Paano pa magiging matagumpay ang operasyon kung walang tiwala sa sarili ang surgeon? Sige, ako na, sabi ni Brian. Pagkatapos mag-isip, tumingin siya kay Renato Huang na nakahiga sa operating table.
Hindi niya kayang hayaang mapahamak si Mang Renato. Kailangan niyang iligtas si Renato. Susubukan niya. Director Allison, hindi maganda ito. Nakarinig ang mga doktor sa operating room ng usapan ni Brian at Dr. Allison. Kinabahan sila at tumingin kay Dr. Allison. Ang biglaang pagpapalit ng surgeon, at isang hindi kilalang doktor pa, ay malaking bagay. Lalo na't maraming eksperto ang nanunood. Kakahiya. Walang hiya. Sa observation room, nagulat ang mga eksperto. Nagkagulo sila. Ang bawat operasyon, lalo na ang mahirap na operasyon, ay pinag-aaralan ng mabuti. Ang mga responsibilidad ng bawat isa ay nakaplano na. Paano mo papalitan ang surgeon bigla? Para bang binibiro nila ang operasyon at ang buhay ng pasyente. Kahit pa malapit nang mamatay ang pasyente, hindi dapat ganito. Ang pagrespeto sa buhay ang pinakamahalaga sa medical oath ng bawat doktor. Kahit hindi nila sabihin ng direkta, dapat nilang ipahayag ang kanilang saloobin sa ganitong okasyon. Isa-isa, nagsalita ang mga eksperto. Nagpahayag sila ng sama ng loob sa ginawa ni Dr. Allison. May mga tumingin kay Dean Robert at sa ibang hospital leaders. Deputy Director Zhao, huwag kang maggulo. Sigaw ni Dean Robert. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Dr. Allison. Hindi man lang nito inisip ang mga eksperto. Binuksan niya ang emergency microphone at sumigaw kay Dr. Allison. Anong gagawin ni Dr. Allison? Hindi dapat siya magpakasaya, lalo na ngayong maraming nanunood. Anong klaseng ospital ba ito? Sinigawan din ng ibang hospital leader si Dr. Allison. Gusto nilang pigilan ito. Nakinig ang mga medical staff sa mga sigaw ng hospital leaders. Tumingin sila kay Dr. Allison, umaasa na magbabago ang isip nito. Pero nadismaya sila. Simulan na natin ang operasyon. Walang pakialam na sabi ni Dr. Allison. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Dean Robert, at sinimulan na ang operasyon. Pinutol niya ang koneksyon sa observation room. Aba, hindi siya nakinig. Bahala siya. Galit na sabi ni Dean Robert Zing. Joe Ubing, pagkatapos nito, kakausapin natin siya. Galit na galit si Dean Robert at ang iba pang mga leader dahil hindi pinakinggan ni Dr. Allison ang mga sinabi nila, at pinutol pa ang mikropono. Napagkasunduan nilang kakausapin si Dr. Allison pagkatapos ng operasyon. Nagulat ang mga eksperto sa tapang ni Dr. Allison. Hindi nila inaasahan na lalaban ito sa mga leader ng ospital. Medyo nagulat sila, tapos ay sinaman nila ng tingin sina Dean Robert at ang ibang mga leader. Para sa kanila, kabiguan ito ng mga leader. Hindi man lang nila napigilan ang isang batang doktor. Naramdaman ni Dean Robert ang mga tingin ng mga eksperto. Namula sila sa hiya. Naninigas ang mga kamao nila. Allison Zhao, Allison Zhao. Ang yabang mo. Ang tanga mo. Ganito pa siya kaglakas ng loob kahit na may mga leader na. Hindi ka namin mapapatawad kahit anong gawin ng Dean para sayo. Napangisi si Director Lee habang nakatingin kay Dr. Allison sa operating room. May ilang eksperto na hindi nagsalita, pero nanunood sila ng mabuti. Naisip nilang matapang si Dr. Allison, at ang assistant nito ay hindi basta-basta. Excited silang malaman kung sino ito. Sa operating room, wala nang nagawa ang mga medical staff kundi sumunod kay Dr. Allison at sinimulan ang operasyon. Tinulungan ng surgical nurse si Brian na isuot ang surgical equipment. Tumingin si Brian kay Renato Huang na nakahiga sa operating table, wala nang malay. Huminga siya ng 3 beses para kumalma. Kumalma na siya, at nagsimulang mag-opera. Hinahanap niya ang tamang posisyon para sa bone window, at maingat itong binubuksan. Hinahanap niya ang tumor. Nakita niya ang tumor. Nagulat si Dr. Allison sa galing ni Brian. Alam niya na gagawa si Brian ng craniectomy, pero hindi niya inaasahan na ganoon kagaling ito. Sa observation room, nagulat din ang mga eksperto sa galing ni Brian. Naisip nilang isa sa mga kasamahan nila ito. Pero hindi nila alam kung sino. Pero hindi sila gaanong nagulat. Simula pa lang naman ang operasyon. Ang unang hakbang ay hindi naman mahirap. Marami sa kanila ang kayang gawin yun. Ang sumunod na mga hakbang ang mahirap. Naniniwala silang makakakita sila ng clue sa mga susunod na hakbang. Alam nilang may kanya-kanyang estilo ang mga eksperto. Hindi nila akalaing may tago ito ni Brian. Hindi napansin ni Brian ang mga tingin ni Dr. Allison at ng mga eksperto. Nakatuon ang atensyon niya kay Renato Huang sa tumor nito. Nang makita niya ng malinaw ang tumor, nanlumos si Brian. Inaasahan na niya ang masamang balita, pero hindi niya inaasahan na ganoon ito kahirap. Mas mahirap ang sitwasyon ng tumor kaysa kahapon.
Ang imaging kahapon ay pangkalahatan lang. Ngayon, mas specific na. Mga ugat, nerbiyos, tumor, magkakahalo. Paano ito gagawin? Imposible ang operasyon na ito. Sumuko na. Hindi ito kaya. Nakita rin ng lahat ang sitwasyon ng tumor sa magnifying screen. Nagkagulo ulit ang mga eksperto. Lahat sila ay naniniwalang imposible ang operasyon. Pati sina Professor Harlem Chen at ang ibang eksperto na may pag-asa pa kay Dr. Allison at kay Brian, umiling na rin. Nanlumo si Dr. Allison. Ano ang gagawin niya? Kaya pa ba, ni Brian? Tumingin ang mga medical staff kina Dr. Allison at Brian. Kaya pa ba? Tanong ni Dr. Allison. Susubukan ko, seryosong sagot ni Brian. Nandito na siya, kailangan niyang lumaban. Kung ititigil ang operasyon, mamamatay si Renato. Pagkatapos huminga ng malalim, gumawa si Brian. Anong ginagawa niya? Itutuloy pa ba niya ang operasyon? Nababaliw na ba siya? Hindi lang ang mga staff sa operating room ang nagulat, pati ang mga eksperto sa observation room ay nagkagulo na rin. May mga nag-iwan na. May mga nagsabi pang pabaya si Brian. Nababaliw si Brian. Sa ganitong sitwasyon, itutuloy pa niya ang operasyon. Hindi niya iniisip ang buhay ng pasyente. Gusto ba niyang mamatay ang pasyente sa operating table? Natutuwa ang mga leader ng ospital dahil matatapos na ang operasyon, at maiiwasan ang gulo. Pero ang mga mukha ni Dean Robert at Vice Dean Zhao ay halos maitim na sa galit. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga tingin sa kanya. Nakatuon ang isip niya sa tumor sa utak ni Renato Huang. Maingat na ginagamit niya ang mga instrumento, sinusubukan niyang iwasan ang mga ugat na malapit sa tumor, hinahanap ang tamang direksyon ng hiwa. Manipis ang mga daliri niya, pero malakas ang hawak niya sa mga instrumento. Tumpak ang bawat galaw niya. Kailangan niyang maging tumpak. Isang mali lang, baka mahawakan niya ang mga ugat at nerbiyos sa utak, at magdulot ito ng aksidente. Pwedeng maging cerebral palsy, o kaya'y kamatayan. Ayaw ni Brian nun. Habang pinapanood ang operasyon ni Brian, natigilan ang mga nasa observation room. Ang mga eksperto na nagsabi kanina na hindi nirerespeto ni Brian at Dr. Allison ang buhay, biglang tumahimik. Nanlaki ang mga mata nila, parang may nakita silang hindi kapanipaniwala. Paano niya nagagawa yon? Okay. Anong ginagawa niya? Nagulat sila sa posisyon at paraan ng paghiwa ni Brian. Hindi pa nila nakita ang ganitong operasyon, pero sinasabi ng experience at intuition nila na mukhang bago at magandang paraan ito. Ito ang plano ni Director Allison. Ganito ang plano. Paliwanag ni Director Wilson Lee sa mga eksperto. Nakarinig na siya ng paliwanag ni Dr. Allison tungkol sa plano. Nang makita niya ang operasyon ni Brian, alam na niyang sinusunod nito ang plano ni Dr. Allison. Napakagaling. Ang batang direktor na ito, nakaisip ng napakagandang plano sa operasyon. Mukhang hindi basta-basta ang batang direktor na ito. Maliban sa ilang hospital leaders, halos lahat ng naroon ay mga eksperto sa neurosurgery. Nang marinig nila ang paliwanag ni Director Wilson Lee, nagningning ang mga mata nila. Naintindihan nila ang plano, at napatingin sila kay Dr. Allison ng may paghanga. Pati ang mga eksperto na naiinis kay Dr. Allison kanina ay tumahimik. Alam nilang isa si Dr. Allison sa mga top experts sa bansa. Malaking ambag ang plano nito sa neurosurgery sa bansa. Para itong bagong ideya na magpapataas ng success rate ng ganitong operasyon. Napangiti si Director Wilson Lee. Naramdaman niya ang pride. Kahit hindi doktor si Christian Gao, alam niya na hindi basta-basta ang plano ni Dr. Allison. Nagulat siya sa nakita niya kay Dr. Allison. Akala niya, pagiging doktor lang ni Dr. Allison ay isang kapritsyo. Alam niyang matalino si Dr. Allison, at magaling sa medisina, pero hindi niya akalaing magiging ganito kagaling ito. Akala niya, dahil lang sa pamilya nito kaya ito naging deputy director sa murang edad pero mukhang may talento nga pala ito. Nang ma-realize na hindi basta-basta si Dr. Allison, mas lalo pang nag-init ang tingin ni Christian Gao dito. Gusto niya si Dr. Allison, na mayaman, maganda, at matalino. Siya lang ang karapat-dapat. Nakahinga rin ng maluwag sina Dean Robert Zing at Vice Dean Zhao. Nakabawi na sila ng kaunting respeto. Ang galing ng assistant na to. Mga senior, alam niyo ba kung sino tong misteryosong assistant? Habang nagugulat pa rin ang lahat sa plano ni Dr. Allison, biglang nagsalita ang isang eksperto. Tama. Ang galing ng operasyon ng lalaking to. Kalmado at tumpak ang bawat galaw niya. Bumalik ang atensyon ng lahat sa operating table. Pinanood nilang mabuti si Brian.
Nagulat sila sa galing nito. Kaya ba nilang gawin yon? Wala silang absolute confidence. Pwede. Pwede kung nasa magandang kondisyon sila. Sino kaya ang misteryosong assistant na ito? Sino sa industriya ang may ganitong galing sa operasyon? Nag-isip ulit ang lahat pero hindi nila alam. Ang galing ni Brian ay kakaiba. May pagkakahawig ito sa ibang kilala nilang doktor pero hindi naman eksakto. May sariling style din ito. Sadyang ginawa ba yon? Naisip yun ng isa pero agad din niyang binawi. Imposible naman yon. Kung ganun, ang galing ni Brian ay nasa pinakamataas na level na. Hindi nila akalaing may ganito kagaling. Pero hindi lang sila ang nagulat. Si Dr. Allison, na nasa tabi ni Brian, ang mas nagulat. Akala niya, alam na niya ang kaya ni Brian, pero nagkamali siya. Minamaliit niya pala ang galing ni Brian. Hindi niya kayang gawin ang ginagawa ni Brian. Natutuwa siya. Mabuti na lang at ginawa niyang assistant si Brian. Mabuti na lang at pinag-opera niya si Brian. Hindi niya kaya ang operasyon, pero dahil kay Brian, may pag-asa pa sila. Isang maliit na pag-asa lang, pero may pag-asa pa rin. Ang galing ng mundo. Nakatingin si Dr. Allison kay Brian. Paano natuto ang lalaking ito? Ilang operasyon na ba ang nagawa niya? Totoo bang all around siya? Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.